Na-aksidente daw si Uncle Sernan. Clara, kamusta na asawa ko? We had to do cardiac surgery dahil inatake siya sa puso. The downside, na-stroke siya habang ginagawa namin ang operation. Hello, Peter. May ginawa ka ba kay Uncle Sernan? Wala. Bakit? Anong problema? It looks like wala na tayong dapat gawin. Mukhang kinakampihan tayo ng langit. Ang hirap talaga ng hindi totoong part of the family, no? Kailangan mo pang sumipsip para na maging importante. Tumigil ka nga, Carla. Mabuti pa nga silang dalawa, dinadamayan si Lole. Unlike you, wala kang pakialam. Briggs, ikaw ba yan? Tinext ako ni Carla. Kailangan niya ako yun. Asan ba siya? Briggs. Nay, alam mo ba kung bakit magkasama si Angel at si Uncle? Kung may alam ka, sabihin mo na sa akin. What's happening here? Wala ho. Hingi lang daw siya ng tawad doon sa pagpapanggap nila ng tatay niya. Kung pwede mo sana, huwag niyo na akong kulitin. Kasi namatayan po ako. Condolence, Onay. But if you need anything, like a donation or something, just let me know. Ang laki naman ho pala ng kailangan kong bayaran. Miss, pakiayos na lang yan. Ako na magbabayad ng lahat. Oh, yes, ma'am. Ma'am Ruth, That's my way of saying thank you. May iba ka pa bang kailangan? hindi naman ho ako tulad ng pinsan at tsuhin ko. Hindi ho ako mukhang pera. Uuwi na lang ho ako sa probinsya. Mananahimik. Wala kayong dapat gawin, wala kayong dapat ikatakot. Dahil wala na isang salitang lalabas sa bibig ko na laban sa inyo. Sigurado ka? Opo. Gusto ko lang manahimik, Ma'am Ruth. That's good. Kung nakinig lang sa'yo ang pinsan mo, edi sana masaya kayo ngayon. Here. Take it. Huwag ka mag-alala. Hindi yan bayad dahil mananahimik ka. Abuloy ko yan. Again, condolence, Onay. Sana matahimik na ang kaluluwa ni Angel. Salamat po. Pero, Ma'am Ruth, No. Thank you. Dahil mananahimik ka. hindi po ako mapaghiganting tao. Okay. Good. Dahil Diyos po ang gumagante para sa akin. Ruth. Bakit masaya ka? Nothing, my dear husband. Masaya lang ako dahil kahit inatake sa puso si Uncle Sernan at naaksidente siya, ay nabuhay pa rin siya. Basta ako, hindi ako makakampante hanggat may nagigising si Uncle. Well, sana nga hindi masyadong masama ang maging impact ng stroke ni Uncle. Dahil alam naman natin kung ano nangyayari sa mga tao na nasi-stroke, hindi ba? Bakit ba napaka-negative mong mag-isip? I'm just being realistic about it. But yeah, I agree. Sana nga magising na si Uncle. Oo. Para masabi na niya kung bakit kasama niya si Angel. Sernan? Salamat gising ka na, Sernan. Andito lang ako. Sernan? Bakit? What's wrong? Sernan, what's wrong, ha? Bakit? Diyos ko. Doc! Doc! Doc, what's wrong? Bakit hindi makapagsalita ang asawa ko? Ma'am, that's the effect of the stroke, ma'am. Kalahati ng katawan niya is paralyzed. Kaya hindi rin siya makapagsalita, hindi siya makakagalaw. But we're going to continue monitoring his condition, ma'am. And eventually, pag umayos ng condition niya, we can do therapy para bumalik siya sa dati.
Sir Nan, andito lang ako, ha? Gagaling ka. Sabi niyo, doctor, gagaling ka daw, ha? Therapy lang. Andito lang ako. Hindi kita iiwan, ha? Nandito lang ako, Sir Nan. Hindi kita iiwan. Dok, kasi na-aksidente po ako dati. Parang nabura po yung alaala ko. Gusto ko lang po malaman sana kung nagkaanak po ako. Nanaginip po kasi tong kaibigan ko, Dok. Kaya naisip niya, baka nabuntis na siya dati. Pero hindi ko po alam kung nabuntis po ako. Hindi ko po talaga alam. Pwede ko po bang malaman kung nanganak po ako dati? Oo naman. Ang lining ng bahay batay na iba pag nabuntis ka na. Sigurado kahit pa paano makikita natin sa matris mo at sa bahay bata mo. Nabuntis ka na. Talaga po? Oo. May mga minor test lang akong gagawin sa'yo. Halika. Hintayin na kita dito, Alice. Sige. Ay, Karen. Parang tinatamad akong pumasok. Ako nga rin eh. Mas gusto kong dalawin si Lolo sa ospital. Eh di wag kayong pumasok. Why don't you use today para mag-impake? Huh? Bingi ka ba? O nagbibingi-bingihan lang? Ang sabi ko, mag-impake na kayo. Dahil wala na kayong lugar sa bahay na ito. Pinapalayas niyo po ba kami? Hindi po yun pwedeng mangyari. Magagalit po sa inyo si Lolo. Talaga? Because we all know na may sakit si Uncle Sernan ngayon. At si Auntie Carmela naman, busy sa hospital. At habang wala sila, ako ang masusunod dito. At ang una kong utos, lumayas kayo dito! Ano po, Doc? Totoo po bang nanganak na ako? Oo, Alice, nanganak ka na. Normal delivery. Alice, maupo ka muna. Sabi ko na nga ba eh. Sumalit ka sa Alice na kung ano yung sagot na gusto mo. Oo nga eh. Nanay na pala ako. Nagkaanak na pala ako. Hindi pala panaginip ang lahat. Pero, paano nangyari yun? Hindi ko alam. Paano nangyari yun? Nasaan ang anak ko? Paano na yan, Karen? Katotoo yung sinabi mo. Pinapaalis na tayo dito. Katniss! Ngayon ayoko pang umalis. Kung kailan kailangan ako ni Lolo. Karen, paano na yan? Karen, ano nang gagawin natin? Hindi ko alam. Hindi ko na alam, Ana. Bakit nandito pa kayo? Kanina ko pa kayo hinihintay sa labas, ha? Lalayas kayo? Hindi. Pinapaalis na kami. Pinapalayas na kami ni Ma'am Ruth. Hindi aalis si Ana at Karen dito. Says who? Says me. Monteklaro ako.
at kaibigan ko sina Ana at Karen. May karapatan akong magdesisyon kung sino ang titira dito sa bahay na to. And I have made my choice. Hindi aalis sina Ana at Karen. That's what I want. At yun ang masusunod. Alice. Abby, nanay na ako eh. May anak na pala ako. Kaya pala parang may kulang sa buhay ko. Kaya pala ang lapit-lapit ko sa mga bata. Kaya pala... Diyos ko. Mahigit isang dekada ang hindi ko maalala. Nawala sa mga alaala ko. Siguro malaki na yung anak ko ngayon. Siguro dalaga na siya. Hindi ko talaga alam kung saan ako magsisimula para hanapin yung anak ko. Bakit hindi mo tanongin yung nanay at tatay mo? Sila lang nakakaalam na nakaraan mo. Bakit kaya wala silang nabanggit sa'yo? Bakit kaya nila tinago sa'yo na nagkaanak ka na pala? Ibalik niyo na yung mga gamit niyo. Walang aalis. Pero nasabi kasi ni Ma'am... Ana, Monte Claro din ako, kaya may karapatan ako dito sa bahay na to. At hindi ako papayag na basta-basta lang kayo paaalisin. Eh, baka naman ikaw ang pagdiskitahan ni Ma'am Ruth. Wala namang bago dun eh. Eh di ba dati pa lang naman mainit na talaga yung dugo niya sa atin? Gumagawa siya ng paraan para paalisin tayo dito. At ngayon, nagkasakit lang si Lolo, nag-take advantage na siya para paalisin kayo. Hindi ako papayag na basta-basta na lang yung palalayasin dito yung mga kaibigan ko. Masakit pa rin, Drix. Ganito pala yung feeling ng naloko, no? Yung feeling ng heartbroken. You know, I feel so worthless. Parang gusto ko na lang mawala. Alam yun, Carla. Makakahanap kayo ng para sa'yo. Sana nga. Ang saya-saya, no? Kayang-kaya ng sagutin ni Nina si Ma'am Ruth. Palibasa siya kasi yung tunay na ako. Buti na lang. Dahil kung hindi, wala na tayo sa bahay. Tsaka wala na rin tayo sa school na. Daming mawawala sa atin, Karen. Uy, hi daw. Okay ka lang? Okay lang. Sige na, late na ako. Hindi namin alam. Wala kaming alam na nagkaanak ka pala. Nung bumalik ka sa amin, nung naglayas ka, wala kang nabanggit na nagkaanak ka. Tapos, ayun na, nangyari na yung aksidente sa barko. Pagising mo, wala ka nang maalala. Nay, kung hindi niyo alam, sinong nakakaalam? Sino makakapagsabi sa akin kung ano nangyari sa anak ko? Talagang hindi namin alam, anak. Wala ka namang pinakilala sa amin noon na mga kaibigan ka pala. Isa pa, matagal lang panahon yun. Baka sinadya ng kapalaran na mawala ang mga alaala mo. Para hindi mo nabalikan pa ang mga nangyari na. Kung nabuhay man ang batang yun, malamang may sarili na siyang buhay ngayon. Gaya mo, gaya natin. May buhay na tayong nabuo mula nung trahedya. Ay, paano naman po akong mabubuo? Eh, kung kulang-kulang po yung alaala ko. Ang dami-dami ko pong tanong sa sarili ko, sa nakaraan ko. Eh, kahit kayo po, hindi niyo po masagot yun eh. Dahil wala namang sagot, anak. Nalimot na. Nawala na.
kasama ng mga alaala mo. Tay, hindi po ibig sabihin na hindi ko po maalala. Ibig sabihin, hindi po nangyari. Tay, hindi po ako pwede tumigil sa paghahanap sa anak ko. Lalo na ngayon nalaman ko po nagkaanak ako. Pero wala ka nang magagawa, Alice. Burado na ang alaala mo. Hindi ko po alam. Hindi ko po talaga alam. Pero kailangan ko po mahanap yung anak ko. Kailangan ko pong gawin lahat ng paraan. Kailangan ko po subukan. Hindi po ako titigil hanggat hindi ko po nakikita at nahahanap yung anak ko. Manipis to. Ito yung presyong pinag-usapan natin. Ang usapan natin, tatapusin mo ang trabaho mo. Pero hindi naman ikaw ang pumatay kay Angel, di ba? Yung truck driver na nakabangga sa kanila ni Uncle Sernan, yun ang tumapos ng trabaho mo. Pambira. Paano to? Kailangan ko ng pera. Not my problem anymore. Wala ka bang ipapatrabaho sa akin? Yung Nina. Di ba pinapainit ng ulo mo? She's just a bratty teenager. I can handle her. Teenager, ha? Si Angel, teenager din naman, di ba? Bro, muntik ka nang mailaglag. Iba yun. Iba to. Walang alam si Nina sa mga nagawa ko. Yung uncle mo, si Don Sernan, alam niya lahat. Nasabi sa kanya ni Angel ang lahat, di ba? Ano nga gawin mo pag nagising yun? I'll just cross the bridge when I get there. Ni hindi pa nga sure kung makasurvive siya. Pero habang natutulog siya, hindi ko pa siya problema. Si Abel. Huwag ka maingay. Hello? Abel? Ruth, si Uncle. What? What happened? Patay na si Uncle? No. Gising na siya. Conscious na siya ulit. Oh my God. I mean, that's good news. Pero may nasabi na ba siya? Nakakapagsalita na ba siya? Hindi ko pa alam. Papunta pala ako hospital. Doon na lang tayo magkita. Okay, bye. Ano, good news ba yan tungkol sa uncle mo? Shut up. Huwag akong pa-shut upin mo yung uncle mo. Dahil hindi mo magugustuhan ang sasabihin niya. Hi. Oh, saan ka pupunta? Gusto lang kita makausap. Briggs, baka makita pa tayo ni Carla. Ana, friends lang kami ni Carla. Di ba nalino ko na sa'yo yun? Kaya pala nakayakap siya sa'yo kanina. Heartbroken siya. Kailangan niya lang ng mapaglalabas ng samahan loob. I was just being a friend to her. Yun lang. Teka, nagsiselos ka ba? Selos? Ako? Ako nagsiselos? Oh, ba't parang galit ka? Hindi ako galit, Briggs. Anong galit? Hindi ako galit. Marami lang akong kailangan gawin. Siya ka na. Nagsiselos nga yata. Alice, anong ginagawa mo? Naghahanap po ako ng makakapagpabalik po sa alaala ko. Kasi baka po meron po ditong nasingit kung saan po ako magsisimula para hanapin po ang anak ko. Naku, anak. Nabaha tayo noon. Nasirang lahat ng mga litrato mo nung bata ka pa. Kaya wala ka nang mahahanap dyan. Malay nyo, may mahanap po ako. Susubukan ko po ang lahat. Lahat po. Para mabalik lang po ang lahat na nawala sa akin.
Bayaan mo siya. Wala naman siya makikita doon. Sa mga litrato, wala. Pero paano sa ibang lugar? Kinakabahan ako, Dani. Paano kapag nalaman niya na nagsinungaling lang tayo sa kanya? 15 taon na ang dumaan mula nung kinupkup natin siya. Kung talagang wala siyang naalala sa 15 taon na yon, wala talaga siyang maalala ngayon. Natatakot pa rin ako, Dani. Hindi niya tayo mapapatawad kapag nalaman niya na inimbento lang natin ang buong kabataan niya. Magagalit siya sa atin kapag nalaman niya hindi natin siya totoong anak. Anak na natin siya ngayon. Yun na ang totoo. Titigil niya sa paghahanap kapag wala na siyang makita. Imposible namang may makita pa siya. Matagal na nakatira sa atin yan. Tsaka, tingnan mo, wala na talaga mahanap yan. Kapag nagsawa na yan sa pahanap, titigil na. Huwag kang matakot. Hindi mawawala sa atin si Alice. Hindi. Sana nga. Ayoko nang mawalan ulit ng anak. Uncle, please. Gagawin ko ang lahat. Nagsisisi na ako. Huwag niyo na po ako ipakulong. Just please don't send me to jail, Uncle. Please. Walang kapatawaran ang ginawa mo. Kaya hahayaan ko na lang ng batas ang magpataw ng parusa sa'yo. Yung uncle mo, si Don Sernan, alam niya lahat. Nasabi sa kanya ni Angel ang lahat, di ba? Ano nga gawin mo pag nagising yun? Ruth. Kaya ka pa namin hinihintay. Kamusta po si Uncle? Nagising na siya. Pero paralyzed siya eh. Hindi pa siya makapagsalita at makagalaw. Thank God. I mean, ang mahalaga nagising na siya. Makapag-therapy na siya at saka makaka-recover pa naman siya, di ba? Sana. Sana nga. Sernan? Sernan? Andito lang. Hi, Uncle. What is it? Sernan? Why? Siya ang may kasalanan ng lahat ng ito. Ruth, tinuturo ka niya. Napakasama mo, Ruth. Napakasama mo. Ano ibig mo sabihin? Tuluyan ko na siya? Nasa bingit din naman siya, di ba? Tutulungan ko lang siyang mamatay. Sige, pero siguraduhin mo hindi siya mahihirapan. Kayo na munang bahala sa lolo Sernan niya, ha? Uwi ako at kuha ako ng mga gamit sa bahay. Sige po, Lola. Kami na pong bahala ni Karen dito. Sino ka? Anong kailangan mo? Karen, Ana, mga apo, gumising kayo. Hindi naman talaga ako matatahimik hanggat hindi ko na lalaman kung ano talaga nangyari sa anak ko. Gusto mo i-try magpa-hypnotize? May kakilala akong psychologist. Marunong siya ng hypnotherapy. Kung sakali pong gumana po ang hypnotism, maibabalik po ba nito ang alaala ko? Kailangan mong subukan para malaman mo. Subukan po natin ngayon. Alice? Lo? May